Agad nakilala ng babae ang chairman bilang kanyang asawang hindi niya nakita ng 20 taon. Nang makita rin ng chairman ang kanyang mukha, namangha rin siya at natigilan. Ang kanyang asawa ay matagal nang namatay, higit 20 taon na. Hindi niya maunawaan kung bakit ang babaeng nasa harap niya ay sobrang kamukha ng kanyang asawa. Gayunpaman, noong lumapit siya upang siya sa atin ito nang may pagtataka, ang mga luha sa mga mata ng kabilang panig ay lalo pang nagpapatibay sa kanya. Kyulan. 20 taon na ang nakaraan, ang dalawa ay naging isang matamis na mag-asawa. Ang lalaki, matapos mabuntis ang asawa, ay nais siyang bigyan ng mas magandang buhay. Kaya nagpaalam siya sa asawa upang magnegosyo sa lungsod. Ngunit nang malapit ng mga anak ang babae, hindi niya inaasahan na biglang dumating ang biyenan. Ipinagyabang pa nito na ang lalaki ay naging general manager na, at wala nang silbi na taga-baryo ang hindi na nababagay sa kanya. Pagkatapos ay inilabas ang kasunduan sa diborsyo. Hindi matanggap ng babae ang katotohanan sa kanyang harapan. Hindi niya inaasahan na sa oras na nais niyang pumunta sa lungsod upang magtanong, itinulak siya ng masamang biyenan sa pader. At biglang nagliyab ang kanyang mukha sa sakit. Hindi mo man lang tingnan ang sarili mo. Sa dami ng magaganda sa lungsod, na pwedeng piliin ng anak ko, ano ka ba naman? Kaya't ang biyenan ay di na nag-atubili, at itinapon ang manok sa kanya, at ginamit ang pagbabalik ng dote ng babae bilang dahilan. Putulin ang lahat ng ugnayan sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ng babae ang init. Napagtanto niyang malapit na siyang manganak. Samantala, sinamantala ng biyenan ang pagkakataon at pinilit siya na gumawa ng pirma gamit ang dugo. Pagkatapos makuha ang gusto, binaliwala ang babaeng dumaranas ng matinding sakit at nagtangkang umalis. Sa oras na iyon, marahil naawa ang langit sa kawawang babae. Habang umiihip ang hangin at tinatangay ang nakasampay na kumot, nahulog ito at pansamantalang naging pantakip ng babae. Ang nakaraan pag-ibig at kahihiyan ay nagpatong-patong at naglaho. Sa wakas, pagkatapos malubos ng babae ang huling lakas, narinig niya ang iyak ng sanggol na parang katok sa mundo. Subalit nang sa wakas ay niyakap ng babae ang mainit na buhay. At umiyak sa tuwa, biglang sumugod ang malupit na biyenan at biglang inagaw ang sanggol. Nang makita na lalaki ang sanggol, masayang yapos ito at nagpaalam na, walang pakialam sa dugong dumadaloy mula sa babae. Ibalik mo ang bata sa akin. Pagkatapos, dinala ng biyenan ang sanggol pa uwi sa lungsod. Sinabi niya sa lalaki na ang babae ay namatay matapos manganak. Hindi makapaniwala ang lalaki at nawala ng pag-asa. Tinitingnan ang peres ng peace amulets na kasama ng kanyang asawa. Ayaw niyang tanggapin na sila ay magkaibang mundo na ng kanyang mahal. Kasalanan ko, kasalanan ko. Anak. Huwag kang ganyan. Natakot ang nanay mo. Iniwan mo na lang akong ganito. Paano na ako mabubuhay? Para aliwin ang lalaki, karga ng lola ang sanggol sa kanyang bisi. Tinitingnan ang bagong silang na tila may init pa ng katawan ng asawa. Pansamantalang isinantabi ng lalaki ang balak na sundan ang asawa sa kabilang buhay. Gayunpaman, habang nilalagay ang jade pendant sa lampin at nagpaplanong alagaan ang anak ng maayos, hindi niya napansin ang mapagtagumpay ng ngiti sa mukha ng ina. Kasabay